maghahain ng kaso si Anyo, si General Anyo. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na magsasampa siya ng kaso laban sa mga nasa likod ng aligasyong tumanggap siya ng paper bag na may kaugnayan umano sa kickbacks mula sa flood control projects. Iginiit ni Anyo na pawang malisyoso at walang lagdang affidavit ang paratang at tiniyak na pananagutin ang mga nagpakalat nito upang maprotektahan ang kanyang reputasyon. O ito ang exact word ni Secretary Anyo. Sabi niya, kung sino man ang nagsabi nun, sisiguraduhin ko kakasuhan at makukulong siya. I won't allow anyone to smear my reputation that I have protected for many, many years. Tama yan. Ang ating reputasyon ay pangalagaan. Ako, di baling wala akong pera, di baling magsawsaw lang ako sa ginamos o bagoong asin. Basta lang, ang reputation ko over the years of my military service is hindi masisira. Okay. Contemporary ko, itong si General Anyo, halos sabay lang kaming pumasok sa serbisyo. Class 1983 siya. Pumasok ako February of 1983. Siya naman, nag-graduate sa PMA, February ba or March. So halos kasabay kami. At marami akong naging kasamaan sa trabaho na class 1983. And nagkataon, naging classmate ko siya. Colonel pa kami noon, mag-classmate kami ni then Colonel Anyo sa Command and General Staff Course noong 2003. At naging malapit kaming magkaibigan. Malala ko nga noong 2014, General na siya, ako Colonel pa lang. Nung nagkita kami sa Camp Aguinaldo na, Johnny, ba't hindi ka pa na-promote? Aywan ko, sir. Hindi pwede. Magpa-follow up ako. Yan, ganyan kami kasi naging classmate. So, in fairness kay General Anyo, yung military service niya, talagang very professional. Walang kasi mabait siya eh. As in, mabait. Hindi siya politiko. So hanggang na-appoint siya as Chief of Staff, tuwan-tuwa ko. And then, after his tenure as Chief of Staff, naging DILG Secretary, naging katulong ni Tatay Digong, tuwan-tuwa ko. Kailang, ito na, medyo naiba. Nung kinidnap nila si Tatay Digong, tapos kasama siya sa binanggit ni Secretary John B. Crimolia sa group effort. Wala na. Although dininay niya yun. Wala, hindi ako kasama dyan. Denial. So dito na nagsimula ang maraming nadismaya kay General Anyo. Ulitin ko yung military service niya, yung paging DILG secretary niya, pag-serve niya kay PRRD noon, hats off ako, saludo. Ang ganda ng reputasyon niya. Nagsimula na lang siyang mamantsahan ang kanyang reputasyon nang dahil sa kidnapping kay Tatay Digong. Ito, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Dito mo makikita ang nag-react,
16,000 people nag-react. 14,000 ang tumatawa. 245 ang galit. 2,200 lang ang nag-like. So, ilang percent? 85%? I'm not sure. 80 to 85 to 90% ang hindi naniniwala sa kanya. Okay? So, basa tayo sa mga comments. Marsicos Boy. Alangan, sino ba ang aamin? Vino Espileta. Kasama daw ikaw sa group effort, sabi ni Mr. Rimulya. Edgar Adriano, reputasyon, meron ka pa pala nun? Rami Moises, only Angelo Reyes has the honor to accept his faith. Yan. Nung lumabas na yung issue sa corruption sa AP, hindi na kayanan ni General Reyes yun. Although hindi maganda yung kunin mo ang sarili mong buhay, at least si General Reyes hindi niya maatim yung kahihiyan, corruption nga nangyari nung kapanahunan niya. Kaya agree ako dito. Only General Reyes, Angelo Reyes, has the honor to accept his faith. Wilson Rendon, ha ha ha, group effort lang yan. Oh, tingnan nyo na itong mga comment. Oh, Lynn Ferrer, go file a case para magkalaman na at mailabas ang ebidensya. Hindi naman takot yung mga Marines. Nandyan naman si Attorney Baligod na abogado nila. Hinahamon nga sila ni former Congressman Mike Defensor. Sige na, sampa kayo ng kaso. Sige, para magkalaman. Mabuti nga, lahat silang napangalanan, magsampa ng kaso eh. Di ba? Arsenia Tak. Unahin mo si Montolpo. Bakit Montolpo? Yan. Jonas Ters Gutang. Hindi siguro itatay ang kanilang buhay kung hindi totoo. Correct. Ano bang makukuha ng mga ex-marines na yan? Bakit pa sila lalantad? E dito mahimik na lang. Kailang nakita nila there's a higher purpose in their lives. Bakit sila lumutang? Basta ako, saludo ako dito sa 18 ex-marines. Oh, hindi naman lahat marines. Apat hindi. Itong post ni Rob Rances, isinare niya yung pahayag ni ex-Senator Trillanes tungkol sino ba ang utak sa likod ng joint affidavits ng 18 Marines. Ito ang statement ni Trillanes. We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Hindi ito nangyari parang at random. 18 ex-soldiers, paano sila nag-usap-usap? Talagang ginawa ito ng kampo ni Duterte kasi they stand to benefit most from this. Ito, opinion lang ito ni ex-Senator Trillanes. It's not a gospel truth. Informasyon lang eh. So, informasyon, nakakarinig, tapos bumuo siya ng kanyang opinion na galing yan sa mga Duterte, silang nasa likod niyan dahil sila ang makikinabang. Yon kay Trillanes. Ngayon, tignan natin, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Makikita mo, people, reaction ng mga netizens. Mr. Trillanes, sana ma-monitor mo itong reaksyon ng mga tao. 9,100 ang nag-react. 7,800 ang tumatawa sa iyo, 98 ang galit. 1,000 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, anong percentage? Halos nasa 90% ang hindi naniniwala sa kanya. 10% lang ang naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Nitro Bisda.
ang dami mo pang satsat, magsampa ka na lang ng kaso para magkaalaman ng katotohanan sa korte. Correct. Si Mr. Trillanes ang unang warning na kakasuhan niya si Atty. Baligon. Bring it on. Si former congressman defensor nga, china-challenge niya ang government o yung mga napangalanan ba na magsampa kayo. Magsampa kayo ng kaso sa korte. O meron na bang nagsampa? Wala pa naman. Walk your talk, Mr. Trillanes. Sampahan mo na. Bilis, bilisan mo ko, no? Please. Mitch Malabote, naa na po'y makaihi ni Ani. Paul Reyes, sundalong kanin kasi, the most noisy is the most guilty. Dami ko tawa dito, love your other self where common sense was not an optional upgrade. They stand benefits most from this, hahaha, patawa ka. Okay, tinignan ko ang background ni Atty. Baligon. Kasi naririnig ko lang siya noong panahon ng Pinoy administration na nagsampa ng kaso laban sa mga senators, congressman. Naririnig ko na yan, Baligon na yan. Sikat na sikat noon eh. So, ito, my post, Viral Philippines. Tungkol ito kay Atty. Baligon. Atty. Levito Baligon is a prominent Filipino lawyer and anti-corruption advocate, widely recognized for his role as private prosecutor in some of the Philippines' most significant political scandals. Ang mahinawakan niya is high-profile cases and legal contributions on PDAP pork barrel scam on 2013. Siya, kinasuhan niya basta senador, congressman, and 5 cabinet secretaries. Kaya nga, may mga nakulong dahil kay Atty. Baligon. Yan ang track record niya. So, ibig sabihin, dati niya nang ginagawa ito, basta may corruption issue, gumagalaw siya. Kaya nga, nung tinanong siya ng reporter ng News 5, ano yung motivation mo? Sabi niya, obligasyon ko bilang Pilipino na alamin ang katotohanan dahil pera ng taong bayan ang nakataya dito. So, ako, naniniwala ko na walang politika ito. Out of his passion, of his advocacy, nung nakita niya, naniniwala ko sa rason o motivation ni Atty. Baligon, sabi niya, nung nakita ko kung ano ang ginawa nila kay Orly Gutesa, na pinagtulungan, instead na ipurso ang lead ng kanyang testimony, sinira. Yan ang motivation ko para gumalaw. So, yun, gumalaw siya. Hinahanap niya yung mga kasamahan ni... Nagsimula ito October last year after ng pagtestimony ni ano. So, October, November, December, January, February. 5 months niyang ginawa ito. Tapos, isisisi nyo sa mga Duterte. Ayan, PDAP scam. Malampaya Fund scam. Atty. Baligon served as co-complainant in cases involving the alleged misuse of 900 million from the Malampaya gas project, which was diverted to fake NGOs under the Napoles network. Dalawang kaso na yan. Pangatlo, Roel Digabo assassination. Naging volunteer lawyer siya sa mga biktima sa alleged yung nangyari sa Negros involving ex-congressman Teves. Tatlo na yan. So, pang-apat na itong flood control scandal. Tinanong ko, ano ang pasok niya sa politika? Meron din paminsan-minsan ito. Sabi daw, political aspirations, he has occasionally entered the political arena running for representative of Leyte's 5th district in 2026. So, hindi siya nanalo dahil Leyte yan eh. Yun lang ang kanyang ano.
So, hindi siya masyadong mapolitiko dahil minsan lang siyang nag-ano sa politiko. So, paniniwalaan ba natin si Trillanes? Bahala ang taong bayan. Ako, hindi ako naniniwala sa kanya. Mas naniniwala ko kay Atty. Baligod at itong 810 Marines na walang halong politika ito. It's more on accountability. Salute! Atty. Baligod and the 18 brave Marines.